Po tayo. Hello. Andiyan po kayo. Live na po tayo. Live. Live na tayo, guys. Live. Live na tayo. Tingnan ko kung live na tayo. Hello. Hindi po kayo magsisisi sa maririnig natin sa gabing ito. Hindi po. Hindi po tayo magsisisi. Live na tayo. Andiyan siya tinawa namin. Sino nandyan? Ate Jen, nandyan kayo. Ayan. Si Ate Jen ba yan? Si Kuya Ninyo. Sino kasama mo dyan? Okay, andyan si... Sino yan? Si Kuya Ninyo? Si Pastor Ninyo? O ikaw, Pastor Jen? Hello, nandyan yan si Pastor Jen. Okay. Malaga pong ating palagi pag-uusapan, tulad na sinasabi ko palagi, na kung ang marinig din lang natin dito, katulad ng narinig natin mula't mula, lalo na nakasanayan natin pakinggan at mga pagtuturo o kaalaman na nakagisnan na natin o lagi natin naririnig sa ating mga leaders, ay baliwala po ang inyong pakikinig dito dahil alam nyo na. At ito ay naging kamalayan na nga ng marami. Ngunit, ang ating ito tinuturo dito palagi ay hindi yung nakagisnan nating katuruan. Maaring sabihin, bakit natin iniiba? No, hindi po natin iniiba. Kundi, sinisitas po natin kung ano talaga spiritual, psychological, spiritual, o panguunawa mismo ng Diyos sa kanyang sinulat. Alright? Kahapon, part 1, ay napag-aralan natin ang pangalang Samuel. Andiyan si Pastor Dindo, Pastor Jing. Sana nga tuloy-tuloy kayo makikinig kasi putol-putol yata ang signal na Pastor Jing. Si Samuel, ay ang ina niya ay baog at nananalangin sa Diyos. Kaya siya baog ilang taon na walang anak, na kung bibigyan daw siya ng anak, ay ialay niya ang kanyang anak sa Panginoon. At yun nga, nabuntis siya, kaya pinangalanan niya ang kanyang anak na Samuel. Ang ibig sabihin, narinig siya ng Diyos. So sa gabi ito, kapatid, kung meron kayong mga anak o mga anak, at alam niyong narinig kayo ng Diyos, pwede nyo rin pangalanan na Samuel, o kung babae man Samuel. Alright. Ang Elohim, ito yung isang Diyos. Sam, narinig. Muel, narinig Samu. Tingnan mo sa anyway, we have no time. Now, sa part 2 na ito, pag-aaralan naman natin ang ating talambuhay. Alright, marahil hindi pa ito narinig ng ilan, maging ako, kanina lang nireveal ng Lord. Alright, tingnan niyo po kung tama ito. Tingnan natin. Sa Efeso 1:3-4, tingnan muna natin, hindi pa tayo nagsisimula, ay establish lang natin ang katotohanan na ito. Efeso, chapter 1. Kung pwede nyo i-share na sa inyong mga timeline, ay i-share nyo na po para inyong mga friends, dahil ito po ay walang reliyon. Ito po ay katotohanan kung sino ang tao. Tagalogin ko sa Efeso 1:3-4. Purihin nawa ang Diyos. Hindi ganun pagkasabi sa King James.
Ang pagkasabi sa King James, blessed the God. Ang blessed ay hindi po yung purihin. Ang blessed, kung i-translate natin ng tama, ang sinasabing blessed ay pinagpala. Okay? Pwede rin praise, no? Pero ito ay more on utang na loob. Parang ganyan. Binless ka ng Lord, in the same way, you bless Him. Hindi nyo ba alam na nakakapag-bless tayo sa Diyos? Ayun. No? Bakit? Bakit may karapatan ng taong ganyan? No? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. He blessed us. Blessed. Past tense. We love Him because He first loved us. Minahal natin siya dahil una niya tayong minahal. Pinagpala natin siya dahil una niya tayong pinagpala. Parang ganyan din. Okay? Blessed the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places, or heavenly, walang places, kasi King James, or italic, in Christ. In Christ. Saan tayo pinagpala? Sa ating katauhang in Christ. Ibig sabihin, pag in Christ, gising na. Nahayag na ang buhay Kristo. Alright? So, malinaw. Verse 4. According as He has chosen us in Him. Kanino? In Him? In Christ. Before the foundation of the world. Bago pa lalangin ng sanglibutan, pinili na niya tayo sa kanyang sarili. That we should be holy. Kailangan maging banal at walang dungis without blame before Him in love. So, tingnan natin sa Tagalog. Pinagpala o pagpalain ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa kasangkalangitan kay Kristo. Walang sangkalangitan doon sa King James. Kasi italic. Pwede natin sa basahin ganito. Pinagpala o pagpalain ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala, past tense, sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, pwedeng siya, pwedeng si Kristo, dahil si Kristo at ang Ama iisa. Right? Bago itatag ang sanglibutan. Kailan? Bago itatag ang sanglibutan, ayon sa pagpili niya sa atin, sa Kanya, bago itatag ang sanglibutan. So wala pang sanglibutan. Correct? Pakinggan niyo mabuti. Pinagpala tayo kay Kristo, ayon sa pagkapili natin sa atin, sa Kanya, kay Kristo, o kay sa Diyos, bago pa itatag ang sanglibutan. Upang tayo maging mga banal, take note, maging banal. Ang pagkapili sa atin, ibig sabihin, pinili ka, hindi ngayon, sa Kanya. Pag sinabi sa Kanya, wala pang langit at lupa. Ibig sabihin, para maging banal, ibig sabihin, hindi ka naging banal nung dumating ka sa lupa. Pero kailan maging banal ka? Unawain mabuti. Kung pinili ka sa Kanya, bago pa lalangin ng sanglibutan, natural, banal ka. Pero bakit sinabi, upang tayo'y maging mga banal? Pag sinabing maging, hindi ka pwedeng maging banal kung hindi ka dati banal. Take note. Hindi ka pwedeng maging banal kung hindi ka na dating banal. Ibinalik lang. Okay? So, pagbaba mo sa lupa, nawala ang kabanalan. Natulog tayo na matay. Ang ating banal na bahagi, Espiritu. So, upang maging banal daw tayo, at mga walang dungis, walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Sa harapan niya sa pag-ibig. Hindi ka pwede humarap sa Diyos na wala ka sa pag-ibig. Alright? So sabi niya, all things are work together. Ang lahat ng bagay ay magiging maayos, maging mabuti para sa atin kung mahal natin ang Diyos. Pag-ibig. Anong Diyos? Yung buhay natin na Diyos. Diba? So kung hindi ganyan, wala tayo kay Kristo, wala tayo sa pag-ibig, ang mga bagay na ito hindi mapapabuti para sa atin. So, kunin natin ang mahalaga dito. Tayo ay pinagpala na
ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu, ukol sa Diyos, Espiritu Diyos. Kung hindi ka Espiritu, hindi mo makikita ito. Ukol sa Espiritu kay Kristo. Si Kristo ay Espiritu, si Kristo ay Diyos. Anong buhay mo uli? Kristo, correct? Now, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itatag ang sanglibutan, upang tayo maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Okay, so take note, wala pang sanglibutan, naroon ka na. Napa, bakit kailangan ka maging banal? Eh, pinili ka sa Kanya na banal siya. Kumusta nga pala yung aking boses dyan? Pinatay kong aircon, mainit, pero okay lang. Okay bang boses? Okay. Tingnan ko. Paandarin ko ulit ang aircon. Tingnan nyo kung okay. Kasi mainit. Dodong, mainit. Alright. Manda naman sa kabila, kayo di apatita. Now, take note. Basahin mabuti pa, dahil ikaw at ako ito. Pumunta na tayo sa ating topic. Ating talambuhay. Ayan. Umandar, pakisabi nga dyan, sino nandyan? Pakisabi kung ano, mainit. Mainit. Maingay ba? Yan na, umandar na uli. I-share lang ninyo sa mga timeline ninyo para kung hindi man wala man silang load, hikayatin yung manood sila. Kahit mahalaga ito, wala ito, hindi ko narinig ito sa mga pinanggalingan ko. Hanggang ngayon, wala akong narinig na ganyan. But, sa atin, iba ang ating kasing focus, greater truth ang focus natin. At kung sa kasalukuyan ay hindi maunawaan, hindi matanggap ng karamihan, darating ang panahon. Pag nauntog tayo, magising tayo, sabihin natin, tama nga pala. Okay? So, sino nandyan? Sino present dyan? Loud and clear po. Daddy namin. Okay. Maingay ba, Pastor Dindo? Hindi. Okay lang ba na pandarin kong aircon? Papatayin ko muna, maya't maya. Alright? Yan ang maingay. Narinig nyo ang ugong. Bakit naman kayo kalakas? Paano ko ba pahinaan? Paano pahinaan, Dodong? Mood. What do you do when you are outdoor unit, low noise? Wala naman. Awanti noise. Mood. Anong mood mo dyan, Dodong? Look. Economy. Cool. Huwag naman fun. Ayun. Humina. Yan, gusto ko. Yan. Okay lang po. O yan, hinaan ko. Okay, mabuti humina. Okay. Okay daw. Okay. Tuloy natin ganyan lang. Hindi halata masyado. Hindi masyado maingay. Pero may lumalabas na lamig. Alright. So, makinig po mabuti. Pakiusap ikaw at ako ito. Ikaw at ako. Ulitin ko. Punta tayo sa Revelation chapter 13. Makinig mabuti. Ha? Alamin natin sino tayo. Revelation 13. Pakipost nyo nga dyan dahil mukhang hindi natin lagi nababasa ito. Sa King James Version. Revelation 13 verse 8. Verse 8 ng Revelation 13. I-post nyo para mabasa ng mga tulog. Tayo din naman lahat tulog. Kaya natin malaman ito para tayo magising. And all that dwell upon the earth shall worship him. Itong beast, itong dragon, whose names were not written in the book of life of the Lamb. Book of life of the Lamb. Ulit ko, book of life of the Lamb. Ang mga hindi na nakasulat sa book of life of the Lamb ay pupurihin nila ang dragon na ito. Ang book of life of the Lamb, ang Lamb slain from the foundations of the world. Tingnan po mabuti. At ang lahat ng nanganganahan sa lupa ay nagsisamba sa kanya, sa dragon na ito, kung basahin mo bandang huli, bandang ibabaw. At ang kanya-kanyang pangalan, ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ulitin ko, aklat ng buhay ng kordero. Ang korderong ito, si Kristo. Mayroon siyang aklat ng buhay.
na pinatay buhat ng itatang sanglibutan o from the foundations of the world. Now, i-paralyze natin. Parallel natin. Okay. Makinig mabuti guys. Makinig mabuti please. Dito man lang mapatunayan natin ang sinabi natin kahapon. May slam book nung araw. Hanggang ngayon, uso yata. Yung, ano tawag nga, Pastor Jam, inabot niya yan. Pastor Dindo, sino medyo mas may edad diyan? Inabot niyo ba yung high school kayo ay meron ganyan-ganyan, no? Kaartehan ng araw. No? May tawag tayo na slam book, ang natandaan ko, pero meron tayong term no, sa high school. Anyway, the Lamb's Book of Life. Economy. Low noise. Low. Kaya pag, patay natin ulit. Unawain natin. Aklat ng buhay ng kordero ng Diyos. Kung unawain natin, ito aklat. Halimbawa, ito aklat. Ibig sabihin ng aklat, kasulatan o listahan o slambok ng buhay ng kordero ng Diyos. Nakasulat dito. Ito ay buhay ng Diyos. Buhay ni Kristo, buhay ng kordero ng Diyos. Ang aklat na ito, narito ang talaan ng kanyang buhay. Aklat ng buhay ng kordero. Okay? Ibig sabihin, ang aklat na yan ay talang buhay ng kordero ng Diyos. Nandyan lahat ng kanyang slambuk. Lahat, pati sports niya nandyan. Alright? Nandyan ang kanyang mga personal information. Ang kanyang katauhan nandito. Aklat ito ng buhay ng kordero. Talaan, kasulatan ng buhay ng kordero. Pero sabi sa 13, sabi niya, may mga pangalan na nasusulat doon sa aklat kung saan ito'y buhay ng kordero. Sinabi ka na sa Efeso 1:3-4, pinili na tayo sa Kanya, kay Kristo, sa kordero. At sinabi sa 1 Corinthians 12:12 na kung paano isang katawan ay maraming sangkap, ganun din naman si Kristo. Si Kristo ay isang katawan, isang katauhan, pero marami siyang sangkap, maraming bahagi. So, kung ang aklat ng buhay ng kordero ay kanyang talang buhay at naroon ang pangalan mo, at ikaw at ang kordero ay isa, hindi ba ito rin ay talang buhay mo? Talk to me. Diyan muna ang ating i-focus para maunawan natin ang problema. Pagdating natin sa mundo, hindi tayo banal. Ipinanganak tayo, sinilang tayo, nalikas na makasalanan. Ang mind natin, natural mind. Kaisipan ng tao lamang, lalo't higit tinuro sa iyo, nalikas ka makasalanan. So, hindi mo paniwalaan ang yung tunay na katauhan na banal. Pero sabi niya, pinili tayo sa Kanya. Banal tayo, pinili tayo dahil sa Kanya tayo. Ibig sabihin ng pinili, ibaba ka rito sa lupa. Bago ka piliin, take note, bago tayo piliin sa Kanya, pinaslang na ang kordero. At ang kordero na yan, naroon sa kanyang aklat ng buhay.
ang kanyang talambuhay. Pinaslang ang kordero. Ang kordero, kung babasahin sa New Testament, bakit pinapaslang ang kordero? Meron siyang tutubusin. Ang kordero na pinaslang, aangkinin niya ang kasalanan noong pinag-aalayan sa kanya. At ang kanyang pagiging walang bahid dungis. Dahil hindi pwede mag-alay ng kordero na may dungis, may kapintasan, hindi pwede yun. Kaya naging corruption ito sa panahon ni Jesus. Doon sa bahay ng kanyang ama na panalanginan sana, ay nagkaroon ng korupsyon sa kaparian. Kaya pinagtutumba niya ang mga palitan ng pera, ang mga lamesa. Bakit? Pag ikaw at ako, walang karanam, galing ka dun sa Bagtas, sa Tansa, pumunta ka ng Maynila, dala-dala mo alay mo. Halimbawa, ganyan. Pagdating mo doon, ito po ang alay ko sa buong pamilya namin. Isang kordero. Alagang-alaga mo, kasi ang sabi ni Moses, alagaan, pang-alay yan. Araw-araw, kailang maayos. Hindi payat, walang dungis, walang kagat ng kung ano-anong langgam, no? Kailang walang dungis, malinis. Dinala mo doon. Meron doon isang pari. Parang siya ang screening committee. Siya ang quality control. Halika dito, dala mo dito. Inspeksyonin niya ngayon. Nako, kapatid, may dungis itong dala mo. Hindi ka makasabi na, bakit? Gano'n. Nakikita niya, pari siya. Ano ka eh? Galang na galang ka sa kanya eh. Pag sinabi niya may dungis yan. Eh, yan ang eksperto eh. So, ano po gagawin ko? Punta ka doon. Punta ka doon yun. May mga alaga silang tupa doon. Magbayad ka ng konti. So, pagdating doon, sangkay. Bay. Lakay. Kapalitan ko ito ng, may dungis. Meron tayo dito. Ito. Yan lang, may dagdag yan. Magkano naman po? Ito, ilan ba kayo? Pampamilya kayo? Opo, ito malaki. Pampamilya ito. May dagdag yan, mga 10,000. Matinding korupsyon. Kaya kung mabasa mo, galit na galit si Jesus. Sabi niya, pinaglulukon niyo ko ang pangalan ng ama ko. Nga, naging korupsyon. Maraming korupsyon sa church, guys. Marami. Hindi lang napagpunan ng ilan kasi masyado tayong magalangin sa sinasabi mga nasa ministry. Hindi na mo sabihin, kaya kayo hindi ka pinagpala dahil hindi ka nagbibigay sa church. Ibig sabihin, ay maglagay ka sa Diyos. Hindi masama magbigay kung tama ang layunin. Sa lagi, hindi natin pinagbabawalan maglagay o magbigay. Kung tama ang layunin, tinuturo natin tamang pagbibigay. Okay? Now, yan ang nangyari. Now, bakit pinaslang ang kordero bago pa itatag ang sanglibutan? Ibig sabihin, mayroon siyang tutubusin, mayroon siyang aangkinin na katauhan, kasalanan, pagsasalansang. At ang kanyang pagiging walang dungis, yun ipalit niya sa'yo. Kaya mayroong atonement. Ibig sabihin na atonement, exchange. Now, pagdating mo sa lupa, don't worry. Bakit? Bago pa itatag ang sanglibutan, mayroon ng kordero na pinaslang. At ang kordero na yon, meron siyang aklat ng kanyang buhay. At naroon ang pangalan mo. Kung pinili ka sa kanya bago itatag ang sanglibutan, at isinulat ang talambuhay ng kordero sa kanyang aklat, hindi ba't ikaw at siya bago itatag ang sanglibutan iisa? Sa makatuwid, talambuhay mo rin ito. Correct? Now, para ang talambuhay na ito ay makita sa mundo, bago pa itatag ang sanglibutan, na isulat ng talambuhay natin. At ang nagsulat, tayo rin. Para mahayag ang talambuhay na ito, na banal at walang dungis, hindi pwede tablan ng kamatayan. Hindi pwede tablan ng sakit ang banal.
Wala siyang dungis. Wala siyang kasalanan. Mayroon namang kamatayan, sakit, paghirap, dahil siya'y makasalanan. Ngayon, kung narinig mo ito, at ikaw ay simbolo, natupad na simbolo ni Samuel, naririnig ka ng Diyos. Bakit? Ikaw mismo ang nakikita na kanyang larawan at katulad. Now, paano ito? Nasusundan nyo ba? Nasusundan nyo? Bago ka pa ibaba, bago pa itatag ang sanglibutan, napaslang na, nagkaroon ng palitan. Bakit? Espiritu ka kasi, kapatid. Hindi ka tao lamang. Nagkaroon ka ng katawan, ngunit ang katawan na yan sa simula pa lang ay banal. Sa simula pa lang. Nung hinawakan ng Diyos ang alabok, huwag mong sabihin ang alabok hindi naging banal. Lalo pat hiningaan niya ng kanyang buhay. Huwag mong sabihin ang alabok hindi banal. Bumaba siya sa bundok para kausapin si Moses, pagkatapos tinawag ang bundok na banal na bundok. Bumaba lang siya doon, presensya niya. Lalo na kung siya'y bumaba mismo sa iyo. Let us yarad. Let us go down from the invisible to become visible upang tayo ang larawan ng ating sarili na hindi nakikita. Ikaw to, kapatid. Now, upang maging banal at walang dungis, nangyari ito bago pa itatag ng sanglibutan dahil meron ng kordero na napaslang. Ibig sabihin napaslang, naging kapalit ng mga tinubos bago pa itatag ang sanglibutan. So kung bago pa itatag ang sanglibutan, ang mga tinubos ba tao lamang? O mismo ang sarili niya ang kanyang tinubos. Tingnan mo kung tama. Take note, ang sarili niya ang kanyang tinubos. John chapter 1. Nakinig mabuti mga guys. Dahil kung patuloy at patuloy lamang na ang mindset natin nakikinig tayo sa greater truth, sabihin na kagad, yan na naman si greater truth, o yan na naman, kapatid, sabi ni Kristo, hanggat hindi mo tinatanggap na ikaw si ako nga, mamamatay ka katulad ng mga hindi rin mananampalataya. Yan din ang sinabi sa awit 82 verse 6. Sabi sa verse 5, kayo'y mga Diyos, mga banal, dahil kayo'y anak ng kataas-taasang banal na Diyos. Ngunit, mamamatay kayo katulad ng tao at katulad maging ng mga prinsipe sa mundo ito. Bakit? Hindi natin matanggap. Tingnan mo dito. Chapter 1 verse 1. Basahin natin. King James Version. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tingnan mo pagkahanay na mabuti. The same was in the beginning with God. Alright? Pakinggan nyo mabuti, guys. Pakinggan nyo mabuti. Huwag nyo pansinin mo. Isantabi muna natin yung mga natutunan natin ng araw. Okay? Sa pasimula ay salita, ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Ulitin ko, ang salita ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Tanggapin mo ito, kapatid. May problema ka ba?
hindi kailanman pag natanggap natin ito, makakapasok ang problema. Dahil ang problema ay dungis. Sinabi kanina, banal at mga walang dungis. At tinubos na ng dugo ng kordero ng Diyos bago pa itatag sa sanlibutan. Upang kayo maging banal. Dahil pagdating mo rito, hindi ka banal. Kaya matanggap mo ito. Para lahat ng problema mo solve. Yung sinasabi, no weapon formed against us shall prosper. Lagi natin sinasabi, walang sandata na ginawa na pwede manaig sa atin. Problema din yun, kapatid. May mga problema ba? Kung tumalab sa iyo yan, ibig sabihin, hindi mo natanggap ito. Alright? Verse 3. All things were made by Him. Without Him was not anything made that was made. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Tama ba pagkatagalog? Walang nagawa kundi sa pamamagitan niya. Sino siya? Ang salita. Sino ang salita? Ang Diyos. Alright? Nasa Kanya ang buhay. Verse 4, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ano ang ilaw? Saan kailangan ang ilaw? Hindi ba sinabi na tayo ilaw ng sanglibutan? Dahil madilim ang sanglibutan. Bakit kailangan mo ng ilaw kung hindi naman madilim? Ang ilaw ay hindi para sa kadiliman sa paligid, kundi madilim ang kamalayan ng bawat isa sa atin. Dahil ang prinsipyo kung anong nasa loob, yan ang nasa labas. Kung madilim sa loob, madilim sa labas. Kung may problema ka ng ilang libo, at tila hanggang ngayon, hindi mo makita ang libo na yon, may kadiliman sa loob. Pero kung maliwanag sa loob, ay natural. Maliwanag sa labas. Kapag nakita mo sa loob, ay natural makita mo sa labas. Dahil yan ang prinsipyo, from invisible to visible. From within, makita sa labas. As above, so below. Let us, bumaba tayo. Makita tayo. Dahil hindi tayo nakikita. Yan ang prinsipyo. Nasusundan nyo guys, nasusundan nyo. May problema ka ba? May pangailangan ka ba? Yan po ay weapon of the enemy. Tumatalab. Bakit? May kadiliman. Sundan niyo pa. Tingnan niyo ito. Sunod na talata. Verse 5. The light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Ano ang light? Sinabi kanina, pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapala ukol sa Espiritu. Ang Espiritu po hindi kadiliman kundi kaliwanagan. Hindi lumiliwanag ang salitang pinagpala ka na. Bakit? Dahil dumating ang liwanag ang salita ng Diyos na ikaw din. Bago pa itatag ang sanglibutan, pinili ka sa Kanya, Diyos. Sa simula ay salita, at ang salita ay sumasa Diyos. Hindi ba't ikaw din ay salita? Dahil pinili tayo mula sa Kanya. Pero hindi matanggap ng kadiliman. Hindi mo unawaan ang kadiliman. Bakit? Ayaw natin gumising mula sa mga patay. Hindi natin maunawaan. Oo, narinig ang ganda ng preaching ni Pastor, pero bakit wala yung kasagutan, solusyon? Bakit parang hindi ako narinig ng Diyos? Dahil may darkness. May kadiliman, kaya hindi niya maunawaan.
verse 10. Pakinggan niyo po mabuti ang verse 10 hanggang 11. Ganyan kayo? Pakinggan niyo po mabuti. Magtulungan tayo, magdinigan tayo, nang kung mayroong mang nasa kadiliman ng kapatid ay mapaalalahanan mo. Wake up! Gumising ka. Hindi ikaw yan. Okay, pakinggan niyo po mabuti. The King James, basahin ko. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Tagalogin natin. Siya ay nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanglibutan. Nagutom si Jesus. Dumaan siya sa puno ng igos dahil inaasahan niya nakilala siya ng igos. Ngunit pagdating niya sa puno, walang bunga. Nagalit si Jesus. Dumating si Jesus sa iyo at sa akin. Pwede hindi natin nakilala siya, na siya at tayo ay iisa bago palalangin ang sanglibutan. Tingnan mo sa verse 11. Siya'y naparito sa sariling kanya. Gandahan ko. Siya'y naparito sa sarili niya. At siya'y hindi tinanggap ng sarili niya. Verse 11. He came unto His own. His own. Pag sinabi mong Lord, pag sinabi mong Lord Jesus, pang-aari ka ni Jesus. Ikaw ang sarili ni Jesus. He came into His own, and His own received it not. Dumating siya sa mga sarili niya, ikaw at ako. Si Kristo, iisang katawan, ngunit maraming bahagi, pero isa. In Christ, pinili ka bago pa itatag ang sanglibutan. Doon sa talambuhay ng Kordero ng Diyos, nakasulat ang pangalan mo. Dahil tayo ang bumubuo sa Kordero ng Diyos. Ulitin ka. Tayo ang bumubuo ng aklat ng talambuhay ng Kordero. Dahil tayo ang bumubuo sa iisang katawan ng Kordero. Kristo. Ang ulo, si Jesus. Naparito siya sa sarili niya. Sa kanyang buto at laman. At siya hindi tinanggap ng mga sarili niya. Kaya, ilang libo lang ating pangangailangan. Hindi natin natatanggap. Bakit? Tingnan mo sa verse 10. Siya ay nasa sanglibutan. Saan ka man lumingon, tingnan mo ang paligid. Creation is in travail. Siya po yan. Nagtatravel siya. Namimigati siya. Ngunit ang sanglibutan na ginawa sa pamamagitan niya, siya hindi siya nakikilala. Ang kilala mo pag humarap ka sa salamin, ang luma mong sarili. Ang sarili mong walang dungis at banal, hindi mo napagkilala. Ang ilaw na ikaw mismo, ilaw ng sanglibutan,
ay hindi mo mapagkilala. Bakit? Nakafocus ka sa ibang mundo. Nakafocus tayo sa weapon of the enemy. No weapon formed against us shall prosper. Walang sandata na pwede mo naig sa atin, pero nakafocus tayo sa sandata ng kalaban. Kaya nananaig siya. Hindi tayo nakafocus sa ating tunay na katauhan. Hindi natin pinaniniwalaan ang ating talambuhay na bumubuo ng iisang katawan na naging kapalitan natin bago pa itatag ng sanglibutan, ang katawan ng iisang kordero ng Diyos. Kaya hindi rin tayo nakakapagligtas. Mismo sa sarili natin, hindi natin maligtas. Ano ang Savior? May kailangan ka 5,000. Ang Savior mo, 5,000. Dahil gusto kang maligtas sa sandata ng kalaban na 5,000. Pero bakit wala? Sabi dito, verse 11, siya'y naparito sa kanya, sarili. Sa sariling kanya. At hindi siya tinanggap ng mga kanyang sarili. O sarili niya. Verse 12. Datapwat ang lahat nang sa kanya'y nagsitanggap. Hindi mo pwede tanggapin, kapatid. No. Hindi natin pwede tanggapin nang hindi atin yan noon. Dito na babalik uli ang reconcile. Na ibalik sa iisang sarili, iisang katawan, iisang Diyos. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya. Bakit pinagkalooban ang sinabi? But as many as received him to give to them gave he power to become the sons of God. To them that believe on his name. Ngunit, sabi niya, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap at pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa King James Version, hindi karapatan, basta power. Kapangyarihan ng Diyos. To become. Tanggapin mo muna ang power para magamit mo upang ikaw ay maging. Ngunit nagsimula sa pagtanggap sa Kanya na Siya ay sarili mo rin. At ikaw ay sarili niya. Hindi ka tao lamang, kapatid. Bago pa itatag ang sanglibutan, pinili ka na sa Kanya. Banal at walang dungis upang maging banal. Ganito na sinabi dito. But as many as received him, to them gave he power to become banal. Tino sa Tagalog. Datapat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging anak ng Diyos, ibig sabihin maging banal. At walang dungis. Sa mga tuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, ibig sabihin sa kanyang pangalan, sa kanyang katauhan. Naniniwala, sumasampalataya na ikaw at ako ang kanyang katauhan sa mundo ito. Hindi pwedeng magkontra-kontra ang mga talata. Sa mga gawa, chapter 17, verse 28 to 29, hindi pwedeng magkakontra-kontra. Sa Kanya tayo nangabubuhay. Sa Kanya tayo kumikilos. At sa Kanya tayo may pagkatao. Sa Kanyang pangalan, sa Kanyang katauhan. Sumasampalataya ba tayo na sa Kanya na tayo katauhan? Katauhan na natin siya. Kung siya ay si I am, hindi ba ikaw rin si I am? Dahil pinili ka na kay I am bago pa itatag ang sanglibutan. At bago itatag ang sanglibutan, si I am ay pinaslang. Gaano ka kahalaga?
para magkaroon ng palitan bago pa itatag ang sanglibutan. Ngayon dumating ka sa mundong ito, hindi ka banal. Dumating siya sa sanglibutan. Ngunit siya ang ilaw dahil ang buhay niya ang ilaw sa loob natin na madilim. Ngunit hindi natin napag-unawa. Dahil naunahan na tayo ng doktrina ng tao, naunahan na tayo ng denominasyon at reliyon. Kaya hindi natin matanggap, sasabihin nila, hindi ganyan ang pag-unawa sa Bible na yan. Ang pag-unawa sa Bible, tayo niligtas lamang ni Kristo at tayo pumunta sa langit pag namatay tayo dito. No! Dito mismo may langit. Nandito ang langit at lupa, kapatid, dahil ikaw at ako ang larawan ng langit at lupa na pinag-isa. Uli. Ikaw at ako ang larawan ng Diyos at ng tao na pinag-isa uli. Image and likeness. Pero kailan natin matanggap ito, kapatid? Kailan? Kaya sabi ni Krista, isulat mo, Isaiah. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Si Jesus, si Kristo, ang Diyos, ang nagpasulat ng kay Isaiah. Isinulat ni Isaiah. Dumating si Kristo. Binasa niya sa harapan natin. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Dahil ako ay pinahiran upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Sa mga nangakulong, sa mga nangasawi, sa mga bulag, sa mga broken-hearted. Tapos, ibinigalit niya sa tao. Sa skriba. At umupo siya. Lucas 4, 18, 19, 20. Tingnan siya ng mga tao. Bakit kung magsalita siya, parang siya yun, ang sinasabi niya. Tapos nagsalita siya. Sa araw na ito, naganap ang mga salita na ito sa inyo. Pero ang reliyon, denominasyon at lumang kamalayan, hindi niya napag-unawa ang liwanag na ito. Dumating siya sa sarili niya, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niya. Mataas na ang standard mo dahil ikaw ay anak ng Diyos. Yan ang ginagawa natin. Sinabi na sa iyo, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Pinagnanakaw ka ng panahon ng Diyos, panahon mo, para makipagtagpo sa hindi mananampalataya. Dahil akala mo, mahal mo. Sinabi na sa iyo, hindi yan ang tao para sa iyo, sa kasalukuyan. Sinasayang mo ang pinaghirapan mo. Dati ang panahon, matutulad ka ng nasa kanto. Pag hindi tayo magising, matutulad tayo sa wala ring narating. Dahil hindi natin matanggap ang liwanag. Dahil madilim ang ating puso. Datapat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatan, kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Hindi ka pwede maging anak ng Diyos, kapatid, kung hindi ka na dating anak. Walang anak ng Diyos na tao lamang, tapos naging anak siya ng Diyos. No, malinaw, Efeso 1:3-4, Revelations 13:8, bago ka pa ibaba sa lupa, mayroon ka ng kapalitan, may pinaslang na, ang pinaslang mismo, ang kordero ng Diyos na sarili mo, kung saan ka pinili bago pa itatag ang sanglibutan, si Kristo Jesus.
upang pagdating mo dito, maging anak ka uli ng Diyos. Ngunit mayroong power. Ang power na ito, your belief, ang iyong paniniwala muna. All things are possible to him that believeth. Lahat ay posible sa sinumang naniniwala. Ito'y power. That as you believe, it shall be done unto you. Kung ano inisip mo sa puso mo, ganyan ka. Power yan, kapatid. Death and life. And the power of your belief na lumalabas sa iyong tama. Buhay at kamatayan na kapangyarihan niyan, kapatid. Gusto mo ba maging anak ng Diyos ulit? Maniwala muna tayo na siya ay tayo at tayo siya. Malinaw, napakaraming beses sinabi, maging sa unang Juan 4:17, kung ano siya, ganyan ka sa mundo nito. Verse 13, na mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, sabi niya kay Nicodemus, laman ka, Nicodemus. Kailang may panganak ka. Hindi sa tubig at dugo, kundi sa Espiritu. Pag hindi ka may panganak, hindi mo makita ang paghahari mo sa mundong ito. Kaya tanong talino mo. Verse 14, at saka palang sinabi, nung nangyari ang lahat na ito at natanggap natin, dito na nangyari. Nagkatawang tao ang salita. At tumahan sa gitna natin, sa ating kamalayan, sa ating puso, sa ating consciousness. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Nakita mo ba? Resekende reseya. Nakita mo bang liwanag sa loob mo? Nakita ba natin ang liwanag na sarili nating katauhan na kung ano sa loob, yan din ang makikita sa labas. At ito ay kaluwalhatian ng gaya ng sa bugtong. Iisa lang ito, kapatid. Bugtong na anak ng Diyos na maraming bahagi, buto at laman. Iisa lang ito. Tingnan mo sa verse 16 ko na ito. Tingnan mo kung anong tinanggap natin na tayo rin bago itatag ang sanglibutan. Bago pa itatag ang sanglibutan, nagkapalitan na. May atonement na. At doon pa lang bago itatag ang sanglibutan, tingnan mo kung ano ang tinanggap natin. Dahil nakasulat ang pangalan natin doon. Nakapaloob sa talang buhay niya na tayo rin. Binubuo natin siya. Doon bago pa lalangin ng sanglibutan. Pinagpipili niya tayo sa kanyang sarili. Binabas sa mundong ito upang maging banal. Dahil alam niya pagdating mo sa mundo, hindi ka banal. Kaya bago pa lalangin ng sanglibutan, pati espiritu at laman mo, tinubos na niya. Baka hindi mo na alam. Ngunit may prinsipyo. Lahat ng nakikita ay nanggaling sa hindi nakikita. Kaya kailangan makita siya. Kung naganap niya sa espiritu bago pa itatag ang sanglibutan, kailangan maganap niya dito sa mundong nakikita. Kaya kompleto. Legal ang kanyang pagpapalit sa sarili niya. Kinuha niyang lumang sarili niya na ikaw at ako. Pinako niya sa krus, inilibing sa libingan, bumaba sa Hades at nagbangon muli ang sarili mo. Pag tinanggap mo yon, binigyan tayo ng kapangyarihan na maibalik ang sarili natin sa tunay nating katauhan. Tingnan mo kung ano ito. Verse 16, sapagkat sa kanyang kapuspusayan nagsitanggap tayong lahat.
biyaya sa biyaya. Sa King James, ganito pagkasabi, of His fullness in the rest. Kapuspusan ng Diyos ang ating tinanggap. Pagkahawang banal para sa pagkahawang banal. Ito ang talambuhay natin. Bahagi lang ng talambuhay natin bago pa itatag ang sanglibutan. Ngunit patuloy tayo nagpapabulag sa reliyon, denominasyon, lumang kapaniwalaan. At sa gabing ito, anyayahan natin sarili natin na muling basahin at alalahanin ang talambuhay natin. Unlimited. Walang limitasyon. Ang sabi natin kahapon sa John chapter 3, ipagpatuloy natin mula sa verse 8. Kung may panahon bukas. Father Almighty, salamat po at unti-unti namin nababasa ang iyong talambuhay na siyang talambuhay din namin na ikaw at ako rin kami na bumubuo sa iyo bilang maraming bahagi ang sumulat bago pa itatag ang sanglibutan. Kaya Ama, salamat at ang buhay ng iyong mga anak sa mundong ito ay exciting. Utmost. Napaka-exciting. Hallelujah. At salamat, unti-unti nang nangakalag, nangaputol ang gapos ng lumang pagkakilala sa aming sarili. Na ikaw, na ngayon, unti-unti nagliliwanag. Father Almighty, salamat ulit. We bless you, indeed. And we give you back the glory and the dominion. Cycle ng glory and dominion. As within, so without. As above, so below. In the name of our person, our righteousness ang aming katawan, na siyang kapuspusan mo, si Kristo Jesus. Amen. Amen. And just so God again, I bless you guys. Continue your God. Dispatch you in Jesus' mighty name. Salamat kung may natanggap kayo. At kung nakinig kayo, sigurado, mapapawaw ka kung sino ka talaga. Kung nakinig tayo, at patuloy natin pagbulay-bulayan ito, tuwing may nakikita tayong problema, may nakikita ka, iba. Ang nakikita mo, mapatunayan ko na naman na bago pa itatag ang sanglibutan, ako'y nasa pinagpalang katawan. Kaya pagpapalain ko ang Ama. Amen? Thank you guys. Remember, I love you. Happy birthday again. Kaya Ate Jen natin.